Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Sino pong masaya? Narito po siya sa bahay ng ating Panginoon. Amen. Welcome din po. Nakita ko po ata sila brother Charlie Cuyugan. Welcome po. From USA. At doon po sa bisita natin, hindi po aksidente na narito po kayo. Mahal po kayo ng ating Panginoon. Amen. Mabilis po ang panahon. Nasa 3 buwan na po tayo ng 2026. At sa mga lumipas pong buwan, napakaganda po ng mga messages natin. Ito po, lagi ko sinasabi ito at naririnig ninyo sa akin. Dahil every time po na aking binabalikan, yung mga messages po natin, lahat po ay nakaakma kung ano ang nangyayari sa kapaligiran o sa mundo po ngayon. At kailangan po natin bilang mga mananampalataya na talaga pong isa puso po natin, katulad nung inawit natin yung Amazing Grace. Kahanga-hanga po ang biyaya ng Diyos. Makasalanan pa lang tayo, namatay na po si Kristo para sa atin. Yung pangalawang inawit natin, napakaganda rin. Nabubuhay tayo para para ipagsigawan natin, ipatutuo po natin, sabihin natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Sa araw-araw po na ginawa niya, mabuti ang Diyos. Kahit nagkakamali tayo, mabuti pa rin ang Diyos. Hindi pa rin po nababawasan ang kanyang katapatan at kabutihan. At yung huli po, think about, isipin natin, lahat ng mga ginawa ng Diyos para po sa atin. Meron bang masama? Meron po ba? Wala. Lahat mabuti po. Mabuti, napakabuti ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, lahat ng ating pinag-aaralan, lagi ninyo naririnig sa akin, nasa sa atin na lang po. Yung quotation po na lagi ko pong nababanggit, life is not a series of chances, it is a series of choices. Ngayon po, choice na lang po natin. Kung bibigyan po natin o pakikinggan po natin, bibigyan natin ng kahalagahan, importansya, ang mga salita ng Diyos na atin pong naririnig at atin pong ipamumuhay. Napaka-importante po yan. Yung pong meron na tayong nakikitang bunga sa sarili natin bilang mga tunay na mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya itong buwan po ng March, ating pong tema, yung ating pong tema ay destined to be like Christ. Destined, nakalaan. Tayo pong mga tumanggap na kay Kristo bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon po natin, tayo po ay nakalaan na para maging katulad ni Kristo. Sang-ayon ho ba kayo doon? At ito naman po ba ay nakikita ninyo sa sarili ninyo? Dapat po, nakikita natin yan, naibunga po dapat. Kaya yung unang, linggo ng March, atin pong pinag-aralan yung Be Like Christ in His Love. Parang malalim pa po ang iniisip ninyo. Be like Christ in His love. Minahal po tayo kahit na tayo ay masama pa. Noon pa man, minahal na tayo ni Kristo. Kaya dapat ganyan din po yung ating gawin sa ating mga kapwa. Kasi destined to be like Christ. Dapat po nauunawaan natin yan. Pangalawang linggo, be like Christ in humility. Nagpakumbaba na po kayo. Natuto na ho ba kayong magpakumbaba? Mahirap po yan. Mahalin mo yung kaaway mo, magpakumbaba ka. Pag sinabing pagpapakumbaba, kakainin mo yung pride mo. Lulunukin mo yan. Hindi mo siya isasang alang-alang. Para lang mapatuwa mo ang Diyos. Dapat po ito na ipamumuhay na po natin ito. Para masabi po natin na tayo po ay lumalago sa ating spiritual na relasyon natin sa ating Panginoon.
Dapat po meron tayong nakikitang progreso. Ano po, nagle-level up yung ating pananampalataya. Lalong-lalo na po sa panahon nating ito. Yung nagaganap na kaguluhan pong yan, yung gera na yan, nakapredict po yan sa Bible. Ano po. Ngayon, kanina po, tinignan ko, parang ang US, hinihimok niya yung mga, nasa ano daw to ito, yung sa Ezekiel chapter 38 at saka 39. Yung mga ibang bansa, parang nangyayari po, parang nagkakasundo na naman, nagkakasundo sila. Unti-unti pong nangyayari yung prophecy. Kaya nga dapat maging serious na po tayo sa ating pananampalataya o sa relasyon natin sa Diyos. Etahan na po pabanjing-banjing. Ne po, wala nang pa-chill-chill. Talagang serious po tayo. Amen. Kaya nga po dito, sa umagang ito, ating pong pag-aralan naman, be like Christ in forgiveness. Isa sa weapon ng kaaway sa mga Kristiyano para po hindi siya mag-progress o mag-mature, ito po yung isang sagabal, itong forgiveness na ito. Totoo po, hindi. Marami pa po sa atin ang hindi pa marunong mag-forgive. Nandito pa po sa puso natin. Pag-aaralan po natin yan ng malalim. Kaya nga po sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ito lang po, pwede na natin, ito na lang ang pag-usapan natin eh. Pwede na rin tayo dito magtapos. Ano po? Habang tayo po, noon pa man, wala pa man tayo, makasalanan pa lang tayo. Ano po? Si Kristo namatay na po para sa atin. Hindi niya hinintay na tayo po ay mag-ask ng forgiveness sa Kanya. Pinagkaloob na niya noon pa. Hindi ba kahanga-hanga? Amazing grace. Di ba kahanga-hanga ang Diyos? Ano po? Naniniwala po kayo? Kung wala kayo dito, hindi kahanga-hanga ang grace ni Jesus. Ang biyaya po niya. Walang kwenta yung ginawa niya dyan sa krus. Kaya nandito tayong lahat. Dahil nga dyan sa kahanga-hangang biyaya ng Diyos. Kahit lamaran po tayo, kahanga-hanga pa rin po ang ating Panginoon doon sa kanyang biyaya. Kaya nga ating pong pag-aralan ng malaliman ang forgiveness. Panalangin ko po na pagkatapos ng service na ito, lahat ng merong unforgiveness, natuto na pong nagpalaya, nagpatawad. Amen po. Alam ninyo kung ano ang merong unforgiveness sa puso. Mabigat. Di ba? Kung yan lang ang pinto, papasok dyan, yung kinamumuhian mo. Kung wala ng ibang pinto, yan lang. Siguradong hahanap ka ng ibang pinto. Gagawa ka ng ibang pinto. Di ba? O kaya, magkakasalubong kayo, yung mata mo nandito, siya naman nandun. Po. Tapos pare-pareho pa tayong mga Kristiyano. Sinasabi natin, born again tayo. Alam natin ang salita ng Diyos. Pero sa bibig lang pala yun, sa labi lang, wala sa puso. Walang kwenta. We are just mocking ang Diyos. Kaya nga po, be like Christ in forgiveness, therefore, forgive as you've been forgiven. Amen po ba? Alam ko po, mahirap ito. Pero amazing grace, tandaan po ninyo, kahanga-hanga ang biyaya ng Diyos. Forgive as you've been forgiven. Forgiving like Christ, ito po ay nangangahulugan kung paano po natin, alam po ninyo yung trading resentment, wait, for grace, freedom. Pagpapalit mo, ititrade mo po yung resentment. Ito pong resentment, ito, karamihan. Meron tayo eh. Kaya dapat ito po ay matanggal din po sa atin. Para po tayo ay magkaroon ng kalayaan dyan sa unforgiveness na yan. Ano po?
Kaya dito po itinuturo sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Pwede pong manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat din po, Panginoon, sa kahangahangang biyaya mo na iyong laging ipinararanas sa bawat isa't isa sa amin. Mabuti kami, hindi kami mabuti. Amazing grace. Kahanga-hanga pa rin ang iyong biyaya, Panginoong Hesus. Hindi mo ito binabawasan kung hindi lalo pa ito sumasagana, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat. At sa umagang ito, Panginoon, ang dalangin ko po, Panginoon Diyos, kung sino man po yung meron pang unforgiveness, resentment, Panginoon, yung mga puot sa aming mga puso, in the mighty name of Jesus, Lord, amin na pong isinusuko ito at nagre-release po kami ng forgiveness, Panginoon. Hayaan mo na ang puso po naming ito, Panginoon, katulad ng hiling, ang panalangin ni David, Panginoon, create in us a pure heart, Lord. In the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat po sa kalayaan na pinagkaloob mo sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga humihiling ng kagalingan. Let there be, Panginoon Diyos, divine healing, Panginoon. Maranasan nila ang kagalingan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Kalayaan sa lahat ng uri ng mga bisyo, Panginoong Yesus. Panginoon, amin pong tinatalian sa inyong makapangyarihang pangalan ang lahat ng mga distraction na nilalagay ng kaaway sa aming kaisipan sa sandaling ito, Panginoon. Hindi po namin ito tinatanggap. Tinataboy po namin, Panginoong Yesus. Empower all of us, Panginoon Diyos. Buksan mo ang mata ng puso namin, mata ng aming kaisipan, upang habang namin pinakikinggan ang iyong banal at makapangyarihan na salita, tumimo ito sa aming mga puso, Panginoong Yesus. At Panginoon, magkaroon po ng pagbabago, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa umagang ito na lahat kami, Panginoon, iningatan mo. Salamat po sa iyo po lahat ang kapurihan at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Forgive as you've been forgiven. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Alam po ninyo, pag nagpapatawad po tayo, sino po yung unang nakikinabang? Sino po? Tayo mismo ang nakikinabang. Destined to be like Christ. Noon po, hindi ko binibigyan ng pansin ito, ng kahalagahan. Nakikinig lang, pero hindi isinasa puso. Pag sinabi po natin isinasa puso, pinakinggan mo, inimbak mo, naukit sa iyong puso, at iyong ginawa, ipinamuhay. Tama po ba? Dapat po, ngayon, malawak po, nakabukas yung ating kaisipan, na dapat every time na nakikinig tayo o nagme-meditate po tayo ng salita ng ating Panginoon, isinasa puso po natin. Para po makita natin yung sarili natin kung paano tayo, nagiging katulad ni Kristo. Lalo na dito sa ating pinag-uusapan, forgiveness. Talagang mahirap po ito kung wala si Kristo o ang banal na Espiritu po sa atin. Hindi natin pwedeng patawarin ang ating mga kapwa na nakasakit ng damdamin po natin. Kaya yung iba, ang sabi nila, magpapantay ang aking paa, hindi ko pa mapapatawad yan. Luging-lugi po siya. Siguradong pupunta ng impyerno yan. Kaya po dito makikita natin, kapag atin pong ginagawa, yung tayo po ay nagpapatawad sa kapwa po natin, ito po ay naglalarawan ng puso ng nag-iisa na nagpatawad din sa atin.
walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya dapat yung salitang born again, tunay nga pong nakikita sa atin na born again tayo. Yung luma natin pagkatao, wala na. Yung pinagkaloob na bagong pagkatao ng ating Panginoong Jesus, dapat yan ang nakikita sa atin. Amen po ba? Colossians chapter 3 verse 13, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Ano po ang sabi? Make allowance. Sa atin, pag allowance po, pera ang pinag-uusapan. Na pag humihingi ka ng allowance, dagulan mo naman, dagdagan mo naman. Pero dito po yung allowance, yung PC natin, habaan natin, yung pasensya natin, yung PC po natin, habaan natin. Kanino? Sa mga kapwa po natin. Dahil kapag maikli ang iyong PC, ang iyong pasensya, sigurado magkakasala ka. Siguradong may lalabas na hindi maganda sa iyong bibig. Sigurado po yan, di ba? Kaya nga po, dito makikita natin ano ang sabi. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Mag-umpisa po sa binasa natin yung Romans chapter 5 verse 8. Matitindi po lahat ang mga salitang ito sa umagang ito. Kaya, intentional po kasi ito. Hindi po siya automatic. Amen? Talagang hihingin mo sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, na ikaw ay makapagpatawad. Lord, dinan mo kong makabang pasensya. Lord, bigyan mo po ako mahabang pasensya para itong kapatid ko na ito na tuwing nakikita ko bakit ang bigat ng dugo ko sa kanya. Wala pa man siyang ginagawa. Lalo na kung meron pa siyang gawin. Ano kaya ang gagawin mo? Ano po? Kaya nga, ano ang sabi? Remember! Tandaan ninyo. Pakakatandaan ninyo, sabi niya po dyan. The Lord forgave you, so you must forgive others. Amen po ba? Kahit hindi ko masyadong i-elaborate, very simple po. Yung sentence, ano po? Yung pangungusap. Oh, malinaw. Thank you po. Malinaw na malinaw. Ano po? Pero bakit hirap na hirap tayong gumawa? Alam po ninyo, kapag nasaktan ka, halimbawa ngayon nag-uusap tayo, nasaktan ka doon sa sinabi ng kapatid mo. Ano po? Dapat in that moment, sa oras na yon, sa minutong yon, ano po? Kung talagang nadidiscern mo yung ginagawa ng kaaway, kasi marami pong iskema ang kaaway. Tapos hindi natin napapansin yan. Pag nagawa na natin, naka-score na ang kaaway, sabi ko ito, gawa ko ito. Dapat po, malakas yung discernment po natin. Paano lalakas yan? Kung nakababad ka sa salita ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon po, iniisip pa lang nung nasa lupa po siya, iniisip pa lang nito mga Pariseo, nito mga Saduseo, yung mga may master po sa law. Alam niya, nadidiscern niya kaagad. Bakit? Kasi yung presensya ng banal na Espiritu nasa sa Kanya. Tayo po, pag lumalago tayo, alam na alam po natin yan. Kaya po dito, the Lord forgave you, so you must forgive others. Ang pagpapatawad po katulad ng ni Kristo ay yung bang ini-embrace po natin yung buhay na biyaya, yung active, grace. No? Hindi lang po tolerance, hindi lang yung pagtitiis po. Kaya nga, dito po makikita natin na ang ating Panginoon po, talagang yung pagtubos niya sa atin, hindi niya pinababayad eh. Amen po? Hindi niya pinababayad. Kaya dapat tayo ganyan din eh.
destined to be like Christ. Amen po. Ano po natin yan sa isip po natin, sa puso natin. Dapat maging katulad ako ni Kristo. Amen. Matthew chapter 6 verse 14 to 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Para bang pagtatrabahuan mo ito, no? Ano po, hindi po ganyan ang ibig sabihin. Ano? Kung pagtatrabahuan po natin yan, baka kulang po yung itatrabaho po natin. Baka hindi sapat. Ano po? Lahat po ginawa na ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, tetelestai. It is finished. Ano po? Tayo po bilang mga mananampalataya, dito ko, uulit-ulitin ko po na dapat tayo ay maging katulad ni Kristo. Hindi lang po kapag nandito tayo ngayong linggong ito, sa service na ito, na katulad lang tayo ni Kristo. Paglabas po natin yan, 24/7, dapat katulad tayo ni Kristo. Amen po ba? Hindi po laruan. Hindi tayo nakikipaglaruan sa Diyos. Ang demonyo, si Satanas, hindi siya nakikipaglaruan. Totohanan po siya. Lahat ng kanyang plano sa atin. Ano po? Kaya dapat tayo maging makatotohanan po tayo sa ating spiritual na relasyon sa ating Panginoon. Amen po ba? Dito po sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, ano po? Meron din pong ang ating Panginoong Hesukristo nung kapanahunan niya po, pag may nagtanong sa Kanya, sinasagot niya ito sa mga parable. Ano po? Yung mga talenhagang mga kwento. Malalalim po yan. Pero nangyayari po yan. Ano po? Sa totoong buhay. Kaya po, dito, kinuwento niya ito, yung the parable of the unmerciful servant. Sa Matthew chapter 18, verse 32, 35, kung alam po ninyo ang kwento ng parable of the unmerciful servant, dito po, si Peter lumapit sa ating Panginoong Jesus, kay Jesus. At nagtanong po siya, Panginoon, Lord, ilang beses ko buhubang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? Ang sabi niya po, up to 7 times ba? 7 beses ba? Sabi po ni Peter, sumagot po ang ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoon, hindi 7 times. 70 times 7. Kaya po dito, sa kwentong ito, merong isang hari. Tinawag niya ang kanyang mga alipin. Ang gusto niya po, masettle na lahat. Ano po, maayos na. Mabayaran, makancel na po lahat ng may utang sa kanya. Meron pong isang alipin, tinawag niya. Napakalaki po ng kanyang utang. Ano po, dito sa kwentong ito, mahigit pong 10,000, yung utang niya po. 10,000, kung sa po natin, sa panahon po natin, baka mga 20 million na po yan. Tinawag niya. Pagkatapos ang sabi ng hari sa kanya, dahil hindi niya mabayaran, sige, kunin mo siya, yung asawa niya at yung anak niya, ibenta ninyo para mabayaran yung utang niya. Pero nagmakaawa itong servant na ito. Sabi niya, patawarin po ninyo ako. Sabi niya, lahat po ng gagawin ko para mabayaran yan. Naawa po yung master. Pinatawad niya po. Aba, pambihira tong servant na ito. Kapapatawad pa lang sa kanya. Paglabas lang niya dyan sa pintong iyan, nakita niya yung kapatid niya, yung kapwa niyang alipin, na may utang din sa kanya, na kokonti lang. Ano ang ginawa niya? Tinawag niya, penyakal ne, bayaran mo rin utang ko ne, ay dahil utang mo, kaya na, bayaran mo la.
Itama ka niyan? Kahihingi lang natin ng tawad sa ating Panginoon, pinatawad ka niya. Pagkatapos mong nanalangin, humingi ng tawad, nakita mo yung kapwa mo, yung kagalit mo. Bukal na ka na naman salo. Ano ang ginawa niya? Bayaran mo yan. Hindi pa siya nakontento sa pagkakasakal doon sa kapwa niya alipin. Pinakulong niya. Sa salita po na lagi nating naririnig, yung lamaran yan talaga. Ano po? Wala. Hindi niya inisip ko yung ginawa sa kanya ng master niya na yung 20 million na utang niya, kinansel ng master niya. Tayo po kaya naiisip po natin yan? Sabihin po natin, magbuhat noong nagkaisip tayo, lahat ng mga nagawa natin ng kasalanan, lalong-lalo na po sa ating mga magulang, sa mga ibang tao, nung makilala mo ang ating Panginoong Hesukristo, lumuhod ka, nagmakaawa ka, humingi ka ng tawad sa Kanya. At doon sa panahon na yon, pinatawad ka kaagad ng ating Panginoong Hesus. Destined to be like Christ. Hindi lang dapat doon. Paglabas mo dyan, dapat nasa puso mo yon. Lahat ng mga nasa isip mo na merong pagkakasala sa iyo, doon pa lang nirelease mo na yung forgiveness. Kaya paglabas mo dyan, nakita mo siya, masaya na ka. Lord, salamat po. Pagtagumpayan ko niya po ang forgiveness. May kapagpatawad na ako. Masaya mo siyang titingnan ngayon. Hindi yung iniisnab mo. Nakamanduling. Maduduling ka. Amen po ba? Kaya ano nangyari? Yung mga kapwa po nilang alipin, nakita yung ginawa niya. Ngayon, pinuntahan yung master. Nagsumbong sila. Master, yung pong pinatawad ninyo na may malaking utang sa inyo. Ang ginawa niya po, yung may utang sa kanya na kapwa naming alipin, napakaliit lang po yung utang niya sa kanya. Penyakal ne po. Pepakulong ne. Ama kanyan. Sabi ng master, pinatawag po yung pinatawad niya na merong utang na 20 million. Anong ginawa niya? Nagmakaawa ka? Sabi niya ng master, pinatawad kita. Sabi niya, hindi ba dapat ganyan din ang gawin mo sa kapwa mo? Alipin. Ano ang ginawa ng master? Tinawag niya yung isang sundalo. Sige, ikulong ninyo. Torturin ninyo. Sabi niya po. Kaya nga po yung once save, always save, hindi po totoo eh. Yun lang, hindi ka marunong magpatawad, ano po, paano ka maliligtas? Wala pong pupunta sa langit na merong puo at may sakit, may sama ng loob. O yan gawang impyerno yung Ginoo. Sana yan ginawang impyerno yung Ginoo. Ang impyerno talaga, nakatalagayan doon sa mga anghel. Tayo po, mahal ng Diyos ang tao. Kaya nga, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ganyan niya po tayo kamahal. Pero tayo, rebellious tayo. Rebelde po tayo. Nandyan ang mabuti, mas gusto natin ang masama. Itinuturo na po sa atin yung standard ng Diyos. Pero ang gusto natin, standard ng mundo. Pag napapahamak tayo, Lord, at pahintulutan mo ini, Lord, at gawa mo ini ka na ako. At ito po yung standard ng ating Panginoon. Ang sabi, nang binabasa po natin, marunong tayong dapat magpatawad katulad dahil tayo ay pinatawad ni Kristo. Kaya po, dito makikita natin kung kagaano po, katuwid, ang ating Panginoong
Jesus. Dahil po yung kanyang pamamaraan, sabi nga ng salita ng ating Panginoon, gaano po kataas ang langit, yung pag-ibig niya po, gaano kalalim, gaano kahaba, gaano kalawak, kaya krus eh. Yan po, yung ating Panginoon Jesus. Isipin na lang po ninyo, ilang beses na tayong nagkakasala sa ating Panginoon. At tuwing tayo po ay lalapit dahil nako-convict tayo sa banal na, kino-convict po tayo. Pinapaalalahanan tayo ng banal na Espiritu. Pag tayo naman ay sumagot, lumapit sa ating Panginoon, humingi ka ng tawad, meron ba tayong naririnig na kalamaran mo? Anyad-anyad tawad kang? Kay ba't mo kanya, gawa na ka na naman eh. Meron ba tayong narinig na ganyan? Wala. Amazing grace. Kaya dapat ipagsigawan nga natin yan eh. Gaano kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Kaya dito makikita natin, pinarusahan po. Ano ang sabi dito? Then the king called in the man he had forgiven and said, "You evil servant, I forgave you the tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?" Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Verse 35, that's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Amen po ba? Uulitin ko po yung verse 35. That's what my heavenly Father, yan ang gagawin ng aking amang nasa langit. Sabi po dyan, kung hindi, kung kayo ay magre-refuse o tatanggi kayo, sabi niya, na patawarin ninyo yung mga kapatid ninyo. Dapat magpatawad tayo, hindi po sa labi, kung hindi galing sa puso. Diba? Kaya ang sarap eh. Alam po ninyo yung forgiveness, ito po yung nagko-connect sa atin, yung puso po natin sa langit. Ang forgiveness po, isa sa balakid para po hindi natin maranasan yung mga blessing ng ating Panginoong nakahanda po para sa atin. Opo, nararanasan natin, meron tayo. Pero ang pinag-uusapan dito, yung pong kapayapaan. Yung kahit na meron ka, konti lang, pero payapa ka, sapat, satisfied ka. Lalo na pala, kung magpapatawad ka. Hallelujah. Sa 1 John chapter 3 verse 15, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal life within them. Sa lumang tipan po, ang pagpatay, literal po. Papatayin mo talaga. Thou shalt not kill. Sa New Testament po, yun lang pong magkaroon ka ng, itong pinag-aaralan natin, magkaroon ka lang ng pagkamuhi sa iyong kapwa, ang sabi dyan, murderer ka na sa puso. Matindi po, Kaya nga, ang sabi? And you know that murderers, sino po yung mga murderers na tinutukoy dito? Yung mga merong anger, hatred, resentment, bitterness. Yan yung mga murderer. Amen po ba? Tatagologin ko ba yung mga murderer po dito? Yung may mga pagkamuhi, pagkapuot. Ano ba yung bitterness? Kapaitan. Alam po ninyo yan. Yung unforgiveness. Yan yung mga murderer. Maliwanag po ba sa atin? Hindi lang yung papatayin mo, sasaksakin mo. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Yun lang palang meron kang anger. Meron kang hatred. Meron kang bitterness sa iyong puso.
murderer ka na. At ang mga ganitong meron po, sabi diyan, murderers, yung mga merong anger, hatred, resentment, bitterness, don't have eternal life within them. Maliwanag po. Kapangpanganang ke po, Tagalog. Yun daw ganito, yung mga sinasabi dito na murderer, yung merong hatred, merong kapuotan, meron pong resentment, meron po siyang bitterness, wala silang buhay na walang hanggan. Madalas, pipanimanita mo po yan. In bitterness, in anger. Nangyayari po yan parang na lang, casual. Nagiging familiar na lang po tayo dyan. Opo, pwede tayong magalit pero dapat. Ang sabi po ng salita ng Diyos? Dapat, bago lumubog ang araw, nagkasundo na po kayo. Nagpatawad ka na. Opo, Pastor. 5:59 po, patawaran ke. Kasi 6 o'clock, alane po yung aldoy eh. Joke only. Malinaw po ba sa atin? Kung may anger ka, may hatred ka, may bitterness, resentment sa iyong puso, murderer ka, at wala kang buhay na walang hanggan. Malinaw po ba sa atin? Amen po. Dapat po, ngayon pa lang nire-rebuke na po natin yan. Dapat nagliliparan na yung mga anger na yan, yung mga hatred na yan, bitterness na yan. Command na po natin. Meron tayong authority. Tandaan po ninyo yan, Luke 10:19. God has given us the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and no one can harm us. May authority. Gamitin po natin yan. Yung authority na yan. I-rebuke po natin. Yung mga anger na yan, wala silang karapatan sa atin. Para tayo po ay maranasan naman po natin na maging katulad po ni Kristo. Kaya nga, from glory to glory, nababago po tayo. Ginabago tayo. Nasa sa inyo po yan. It is your choice. Sana po hindi yung tuwing linggo lang tayo dito. Tuwing linggo lang natin nauunawaan ang salita ng Diyos. Dapat 24/7. Nasa puso po natin yan. Nagre-ring yan. Sa isip po natin. Paulit-ulit yan. Kaya ganyan po, lagi kong sinasabi, dapat lagi natin binibigyan ng kahalagahan, ng importansya, ang bigat ang salita ng ating Panginoon. Na kahit na paglabas mo pa lang dyan, Lord, i-cover mo po ako sa iyong banal na dugo. Lord, ito pong napag-aralan po namin. Gusto ko po, maipamuhay ko po ito. Hindi lang po ngayon, Lord, na narinig ko, kung hindi po ilagay mo sa sistema ng aking dugo, ng buhay ko. Para maging katulad ko po kayo. Para naman po, napiplease ko kayo. Sa haba ng aking buhay, 99% yata, hindi kita napiplease, Lord eh. I-desire po natin. Amen po ba? Kung paano tayo pinatawad, dapat ganun din po tayo magpatawad. Pangalawa po, be like Christ in forgiveness. Therefore, let go of grudges again and again and again and again. Amen po ba? Wala mga tayo, ako bisa. Let go. Tanggalin mo na yan, alisin mo na yan. Yung puot na nasa puso po ninyo, huwag ninyong alagaan. Huwag ninyong palakihin. Mamaya po, magiging malinaw yan sa atin. Kaya nga po, kapag tayo po ay nagpatawad katulad ni Kristo, niyayakap natin yung mercy, yung habag. Ito po ay nagre-reflect talaga sa atin eh. Kung si Kristo dapat talagang ganyan eh. Magre-reflect siya. Hindi po natin gagawin o sasabihin na matagal na, maluwat na ako king kasampalatayanan. Maluwat na kasigi. Kasing edad mo na yung Calvary Temple. Na naman yung bunga, kapatid.
Ano ba yung bunga, kapatid? Ikaw mismo, tandaan po ninyo, lagi ninyo naririnig sa akin, hindi natin pwedeng pagsinungalingan, hindi tayo pwedeng maging hipokrito sa sarili natin. Alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, sa Luke 17:36, o bago po yun, sa Matthew chapter 24, verse 10. Sorry po. Sa Luke chapter 17, verse 3 to 6. So watch yourself, sabi po dyan. If your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. The apostle said to the Lord, increase our faith. Kasakit talaga yung pamagpatawad. Kahit na po yung mga disipulo, yung mga apostles, na-realize nila, siguro po sila meron din ganito, yung puot. Kaya anong sabihin niya, Lord, increase our faith. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. I-expound pa po natin. So watch yourself. Bantayan mo yung sarili mo. Bantayan mo. Obserbahan mo yung sarili mo. Tutukapin born again. If your brother or sister sins against you, kung ang kapatid mo ay nagkasala sa iyo, rebuke them. And if they repent, forgive them. Ano po ang tinuturo ng salita ng Diyos? May nakasakit sa iyo. May nasabi sa iyo. Pumunta sa iyo. Humihingi ng tawad. O sige, pinatawad na kita. Pero ano po ang standard? Ano po ang salita ng Diyos? Paano po ang itinuturo niya? Ang sabi niya, kapag may nagkasalang kapatid sa iyo at lumapit sa iyo, nagrepent po, humingi ng kapatawaran, ano ang sinasabi niya? Rebuke them. Correct them. Ituwid mo sila, sabihin mo, with love, yung nagawa niyang pagkakamali para matuto po siya. Hindi lang yung basta na pinatawad mo. Sige, okay tana. Yung iba po, talagang lamaran. Ay, makanyan mo pala. Lawihan mo na. Patawad na ako pala. Kaya tutok agawa ko mo rin pa si Bayo. Paano? Hindi mo sinabi yung ginawa niya. Ang sabi ng salita ng Diyos, rebuke, correct. Sabihin mo ano yung nagawa niya. Patawarin mo siya. Amen po ba? Even if they sin against you 7 times in a day. Kahit sa isang araw, nagkasala siya sa iyo 7 times. O yung isa lang, bubukal na kadaya. Gawan mo pang 7 beses. Siguro sa susunod, katulad nung ginawa nung alipin na lamaran, ano po? Pinyakal niya, may apanyakal. 7 ng beses yan, ka pa may tanda, mo pa, ka may biyasa. Ano po? Tayong tao, ganyan po tayo. Pero ano po ang sabi? And 7 times come back to you saying, I repent. You must forgive them. Amen po ba? Kasakit yung mag-amen. Dapat yung amen na yan, nagbubuhat po sa puso. Dahil pag sa labi yan, wala. Yan pa rin. Ano po ang sinabi ng mga apostles? Increase our faith. Increase our faith. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree. Pwede po kung ninyo, pakita po ninyo yung ni-research po ni Pastor Radley, yung mulberry tree. Makaprepare yan po yung mulberry tree. Ano po, ni-research po ni Pastor Radley po yan. Yung mulberry tree po, o sycamine tree, ano po, alam po ninyo,
Nakikita po ninyo kung gaano kalawak yung kanyang ugat. Kung gaano kalawak yan po, kung paano yung lawak din ng kanyang ng mga leaves niya, ganyan po yan. Kapag tag-init po, walang tubig, yung ugat po niyan, sumasaliksik po, sisiksik niya. Lalalam niya, manto niyan danum, king lalam. Ikay. Kaya nga po, kapag ang isang puno, malalim ang kanyang mga ugat, napakahirap pong bunutin yan o itomba ng bagyo. Tama po ba? Kapag ang puot, ganyan po yung nasa puso po natin, 40 years inaalagaan, dinidiligan mo pa. Tuwang-tuwa ka pa na inaalagaan mo. Kapatid. Salamat. Merong amazing grace. Na kahit na ganyan ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Pag lumapit ka sa Kanya, may pagpapatawad ka agad. Kaya nga po dito, yung puot na yan, dapat hindi po maging ganyan. Yan pong mulberry tree na yan, sycamine tree na yan. Makikita po ninyo, napakaganda yung bunga. Pero ako, hindi pa po ako nakakita niyan eh. Yung fig tree pa lang, nung nasa Australia ako, nakita ko na yung fig tree. Pero po yan, hindi ko pa nakikita, hahanapin ko rin yan. Para talaga makita ng mata ko. Po yan eh. Yan po yung mga, yung kahoy po niyan, ginagawa pong kabaong. Ano ba ang kabaong? Di ba sa labas, napakaganda. Pero sa loob, ang laman? Bangkay na inaagnas, inuuod. Yan ang puot. Kapag nandito, inaalagaan mo yan. Pormang-porma ka. Nandiyan ka, nakaupo ka dyan. Pero punong-puno ka pala ng kapuotan sa iyong puso. Inaagnas ka na, kapatid. Punong-puno ka ng uod sa loob. Ano ba? Yung bunga niyan, pag tinignan mo, napakasarap. Pero pag kinain mo, napakapait. Kaya yung mga may puot po dyan pag nakasalubong niya yung kapatid niya na hello! Kumusta nakakapatid? Kasabi na, tsuketa, kaya niya makalawi. Yan po yung bunga eh. Sabi nga ng salita ng ating Panginoon, the abundance of the heart, the mouth, speak. Ano yung nasa puso mo, kung puot yan, lalabas at lalabas yan sa bibig mo, sa itsura mo, sa gawa mo, sa kilos mo. Yan po, ganyan po yan. At bakit sinabi ng ating Panginoon, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Ang sabi po noon, even sabi po dyan, kahit na meron kang kasing liit ng butil ng mustasa, yung pananampalataya mo ganyang kaliit. Ang sabi ng senior pastor po natin kagabi, kahit na baguhan ka pa lang na mananampalataya na born again. Pero kung meron kang pananampalataya na sinliit ng mustasa, kapag sinabi mo, yang inaalagaan mo, kasi nalinawan ka ngayon eh. Nalinawan ka ngayon sa umagang ito, na yung puot na yan, hindi pala maganda yan. Dapat, tanggalin mo yan, i-let go mo na. At ngayon, sa umagang ito, dahil meron kang pananampalataya na sinliit ng mustasa, sabihin mo sa puot na yan na nasa puso mo, in the mighty name of Jesus, umalis ka dyan. Wala ka ng karapatan sa akin. Siguradong lalaya ka. Ano pa ang sinabi dyan? Itapon mo, sabi niya, be uprooted, ma-uproot ka, mabunot ka, at saan mo itatanim? Hindi mo itatanim doon sa kabila mong kapatid. Itatanim mo yan, sabi dyan, sa dagat. Doon sa pinakailalim. Kaya naitanong ko nga Pastor, bakit sa ilalim pa ng dagat pinapatanim ng Diyos yung puot na yan? Kasi nga, kapag tinapon mo lang yan sa dagat,
kung puno po yan, kahit na gaano kalaki yan, maglulutang-lutang yan. Kaya kung ganyan ang ginawa mo, every time na nakikita mo yung puot na yan, bumabalik na naman sa iyo. Talagang lamaranyin ka. Kapilang kaya patawad din eh. Pero, napakagaling ng ating Panginoon. Itanim mo yan doon sa pinakailalim ng dagat para hindi mo na makita. At yan ay susunod sa iyo. Bakit po kaya binhi ng mustasa? Bakit hindi buhangin? Kasi yung buhangin walang buhay. Yung binhi, yan po ay yung ginagamit natin para makapagtanim tayo. Kung gusto mo nang dumami yung tanim mo ng eggplant, natural, meron pong binhi yan, magtatanim ka na naman. Kaya yan po yung talinhagang ginamit ng ating Panginoon. Napaka-importante, napakaganda. Kaya nga po, yung puot na yan, dapat po, let go na po natin. At wala mo. Lord, dahil pa po kumbinsido, ikay napumbala, ikay makabalo kay pusura. Ingay. Kaya nga po yung grudges po na yan, alam po ninyo kung ano yung nagpa-pollinate po dyan, alam po ninyo yung bumblebee, yung malaki pero maliit lang po yung pakpak niya. Kaya ang mga scientists po namamangha sila eh. Napakalaki po yung katawan pero maliit lang yung pakpak niya pero nakakalipad po siya ng mabilis. Po? Yan po kapag nagpo-pollinate po yan, yung pumupunta po yan sa mga bulaklak, diyan nagiging matamis po yung bunga. Pero yung po tinatabag na wafts, yung mga putakti. Kapag sila naman po ang pumupunta dyan, nagiging mapait. Alam po ninyo kung sino itong putakting ito? Si Satanas. Kaya, patawaran me? Tingnan mo yung ginawa niya sa iyo. Pinagsabihan ka niya ng masama. Inutangan ka pa niya. Alaya talagang marine. Bakit mo siya patatawarin? Po? Bitter. Po? Yung puot po na yan, isa sa nagpapabagsak sa atin. Akala natin born again tamo, pero yan pala, kung meron kang puot, meron kang anger, meron kang bitterness, wala ka palang eternal life. Born again kamo pala. Kaya sabi ko po sa inyo, unawain natin ng mabuti ang mga salita po ng Diyos. Hindi po aksidente ito na ating pinag-aaralan. Halos po paulit-ulit po natin naririnig itong unforgiveness o itong forgiveness na ito. Dahil marami pa sa atin hindi pa nare-release sa espiritong ito. Kaya sa umagang ito, ang dalangin ko sa ating Panginoon, kung ilan po tayo dito, lahat, lumaya na tayo sa espiritu ng unforgiveness, ng kapagpatawad na po tayo. Ang Diyos po ang nakakakita, nakakaalam sa bawat puso po natin. Ang sarap ng walang puot sa puso. Kapag humarap ka sa ating Panginoon, kakakanyang-kanya, Lord, mo ba sabihan mo? Lord, marine ka siyempre. Pero kapag walang puot yan, nakatingin ka sa ating Panginoon. Nagmamatured po tayo nito, di ba? Ang salita ng ating Panginoon, masakit po. Pero ito yung nagpapabago sa atin. Kung tatanggapin natin ng may kagalakan sa puso po natin. Amen po. Forgiveness is not based on feelings, but on faith. Amen po ba? Forgiveness is not based on feelings. Hindi yung feelings, hindi yung pakiramdam mo. Parang pakiramdam ko, papatawarin ko na siya. Pagkatapos mo sinabing, sige, pinatawad na kita. Pero nandun pa. Talagang dapat nagmumula po yan sa puso. Ano ang susunod? Healing and forgiveness
cannot be done by time, but by faith in Christ alone. Hindi natin po pwedeng sabihin, sige pastor, after 10 years, patawad ko na yan. Sabi nga ni Pastor Manny, may nagpa-counsel po sa kanya, yung talaga may puot po siya. Sinabi po yan ni Pastor Manny sa kanya. Pero alam po ninyo, after 30 years, nagkaroon po sila ng reunion, sabi niya, bakit nung makita ko yung taong yun, bakit nandun pa yung sama ng loob? Yung puot. Paano hindi naman totoong nagpag-forgive? Pag totoo kang nag-forgive, pag nakita mo yung taong yan, excited ka, nalalapitan mo, yaya, kumusta ka na, brad, sister? Na nakangiti ka, hindi ngiting aso. Kung hindi, ngiting born again. Ngiting destined to be like Christ. Amen po. Nyama na yung salita. Eko bisa mag-overtime tamo. Mga kalunuhin, second service. Ephesians chapter 4, verse 26-27. And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. Kaya nga po sa mag-asawa, madalas po may natutulog outside the kulambo o outside the kwarto. Doon ka sa sala. Nepo. Ang sabi po dyan, huwag ninyong hayaan na lumubog ang araw na meron ka pang galit sa iyong puso. Bakit? Dahil yan ang magiging foothold ng kaaway. Ano po? Kaya nga doon sa CEO namin, sabi, Pastor, bakit ita mong tatang na ita mo palaging mag-sorry? Bakit? Kaburi mo naman waring matudtod kayong kilwala ko. Amok-amukanda ka. O tiyan mo ka pa mo mag-sorry. Akong baba ka. Bahi kang malaya ka nito, ikaw masaya. Po, ingkay. Kaya nga po, dapat kung may puot po tayo, may galit tayo, wag nating hayaan na ito ang maging foothold at maging stronghold ng kaaway sa atin. Baka hindi natin napapansin yan. Unti-unti, lumalaki pa yan. Lumalalim katulad ng mulberry tree. Po, ingkay. Huwag nating hayaan na may mulberry tree po tayo sa puso natin. Pagkatapos darating ang panahon, ang hirap, bunutin. Makana yung mga ugat niya, nakaganyan. Gusto mo kung dami yan? Ang hirap bunutin. Kahit na siguro 10 o 100 doktor, pagtatanggalin yan, hindi nila kaagad matatanggal eh. Dahil kapit na kapit. Ang pwede lang magtanggal niyan, walang iba, yung dakila na ating doktor, ang ating Panginoong Jesus. Siya lang po. Kaya nga sa Hebrews chapter 12 verse 15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Bago ko po ito i-expound pa, ipaliwanag po. Tingnan natin yung Matthew chapter 24 verse 10. Dito po, ito po yung sa kwentong ito yung signs of the end of the age. Kaya po, ang sabi diyan? And then many will be offended. Darating po yung panahon. Sa kapanahunan po natin, nakikita natin kung ano ang nangyayari sa kapaligiran natin. Yung mga prophecy po na sinasabi sa Bible, nangyayari na po. Yung nangyayari sa Iran, Israel, US, nasa Bible. Kaya kung makakabalita kayo, makakarinig kayo ng gera doon, taggutom doon, patayan doon, earthquake doon, yan yung sinyalis po na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Parang isang babaeng buntis na malapit na pong mga nakyan na sumasakit-sakit na ang kanyang tiyan. Huwag po ninyong gagawin biro yung nangyayari na yan. Basahin ninyo ang salita ng Diyos. Yan ang nakaprophesy. Totoo po yan. Kaya kung yung mga nagkikristyanuhan, dito sa loob na ito, even yung mga nanonood nasa online, magpakatotoo na po tayo. Baka pumunta kayo sa langit-langitan lang. Hindi sa tunay na langit. Magpakatotoo na po tayo. Sayang naman yung panahon na ginugugol ninyo dito tapos nag-overtime pa tayo. Tapos walang nangyayari sa buhay ninyo bilang mananampalataya. Sayang.
Kaya gawin na po ninyo ng katotohanan. Kaya nga po dito ang sabi, and then many will be offended, will be betray one another, and will hate one another. Ano po? Yung be offended po dito, turn away dahil lang sa sama ng loob. May nabalitaan lang, may narinig lang. Ano po? Hindi niya binasa yung buong kwento. Yung chapter 1 lang. Yung the end, hindi niya alam. Hindi niya inilam. Kaya ano pa po yung sabi ng Proverbs 18:17. The first to present his case seems right till another comes forward and question him. Di ba? Kapag may lumapit sa iyo, may puot yan. Kahit na hindi ka nagtatanong, hindi mo sabihin magkwento ka nga. Magkukwento yan. Ano yung ikukwento niya? Natural, hindi naman maganda ang ikukwento niyan. Puot. Yung sama ng loob niya. Tapos ikaw naman nakikinig, makanyan. Ay na ako munta Calvary. Kita na ako pa mo. Makanyan la pala. Hindi mo tinignan yung DNA. Sabi diyan, mag-imbestiga ka. Huwag kang kaagad maniwala. Kaya nga, ang sabi ng Hebrews, 12:15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness. Maging mapagmasid kayo. Sabi po, na walang, yung poisonous, yung makamandag. Na ugat ng bitterness na lumago sa inyong puso. Na yan ang magbibigay sa iyo ng trouble. Mag-iisip ka kasi nakinig mo lang, narinig mo lang, nagkwento lang. Makanyan. Ngayon, nagkaroon ka na rin ng puot. Kaya kapag may naririnig po tayo, mag-imbestiga muna tayo. Huwag tayong one-sided. Ano ba ang tunay na nangyari? Bakit nakarating sa ganyan na pangyayari? Amen po ba? Hindi yung kabudkalimbog keni. No ka rin niya ikay. Ay, atso kaya sumangid. Bakit? At niya kasi nga balitan Brad, sister, hindi pa po kayo mature sa inyong spiritual na relasyon sa Diyos. Kaya napaka-importante yung nag-aaral ka, nagme-meditate ka ng salita ng Diyos. Araw-araw, hihingin mo yung leading, yung guidance ng Holy Spirit para yung pinakamalalim na gustong ipahiwatig sa iyo ng banal na Espiritu, maunawaan mo, maintindihan mo, maisapuso po natin. Kaya sa Calvary Temple, wala na pong malasibuyas na damdamin. Wala na yung puot. Marunong lahat magpatawad. Tandaan po ninyo, pinatawad tayo ni Kristo noong pa man tayo ay makasalanan. Namatay na po siya para lang sa atin. Hindi ba dapat natin bigyan ng value yan? Ng importansya? Tayo mismo, uulitin ko, makikita natin sa sarili natin. Kung susuriin natin ang sarili natin, kung i-gauge po natin ng 1 to 10, nasaan ba tayo? Baka nandun pa lang tayo sa 0.5%, wala pa tayo doon sa 1. Naisip na ho ba ninyo yun? Nasaan na po ako, Lord? Ano na yung kalagayan ng spiritual ko? 40 years na ako kay Calvary, Lord. Nasa 0.5 ka pa lang, anak. Wala ka pa sa 1. At sakit siguro yan. Tayo po mismo, sinabi ko na, kanina pa, hindi natin pwedeng pagsinungalingan o maging hipokrito tayo sa sarili natin. Alam po natin. Alam natin. Kilalang kilala natin ang sarili natin. Dito lang po sa ating mensaheng ito, alam natin kung ginagawa natin ito o hindi. Kaya nga po, kapag meron tayong nababalitaan, meron ikinukwento po sa atin.
ano po, dapat po, mag-imbestiga ka muna. Humingi ka ng wisdom. Dapat, alam po ninyo, dapat malakas ang discernment po natin eh. Para lumakas ang discernment mo, dapat meron kang intimate na relasyon talaga sa ating Panginoon eh. Kaya meron siyang intimate relation sa Father. Kaya nga, yung mga Saduseo, yung mga Pariseo, nag-iisip pa lang, iniisip pa lang nila, binubulong pa lang, alam na niya, naririnig na niya. Nararamdaman na niya. Watch out that no poisonous roots of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Tandaan po ninyo ang may puot sa puso ng isang tao, kahit saan pumunta yan, yung kapuotan na nasa kanyang puso, yun ang kanyang ikukwento. Kaya nanghahawa yan. Kung hindi ka matibay sa iyong pananampalataya, kung hindi malakas ang discernment mo, ito, may kabiktima ni. Ikay. Tandaan po natin, walang one save, always save. Kapag ganyan ang puso mo, hindi ka pupunta sa langit. Wala kang eternal life. Yung binasa po nating verse kanina. Kaya napakaganda na nagbabasa ka. Pauunawa sa iyo ng Diyos, ng Holy Spirit, kung sino ka sa harapan niya. Ipapakita niya yan kung sino ka sa harapan niya. Ngayon, nasa sa iyo lang kung magmamataas ka o magpapakumbaba ka. Kung tatanggihan mo o tatanggapin mo. Nasa sa atin lang po yan. Pero napakasarap kung tatanggapin mo, magpapakumbaba ka. It will bring blessing po sa atin. Last, 8:46. Matatapos naman po ako ng mga 9:30. Okay lang po. Bago 9:30, 9:29. Be like Christ in forgiveness, therefore. Show grace to those who are unaware. Marami po sa atin, na kung minsan kung kakausapin po tayo, nabibigla na lang tayo. Balo mo, Brad, kanita, o hanggang ngayon, masama ang loob ko sa iyo. Kasi po meron tayong kapatid dito, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan. Nag-a-attend noon ng morning watch. Yung isa nating kapatid, maaga po siya, ipapark niya, papasok niya yung sasakyan dyan. Dahil po, power steering po yung kanya. Tapos yung isa naman nating kapatid, darating, ipapark niya doon sa, yung nahihirapan pong mag-maniobra itong nauna. Alam po ninyo itong kapatid nating ito, for 3 years, dala-dala niya yung puot na yun. Masusumami yakining kapatid tamo, balang akakit ni. Pero morning watch la. Mga dila ka no. Ingkay na ya. Mga di pero itang puot at siyo. Nano ka kanita ya kahipokrito. Ingkay na. O ano po ang nangyari? Dumating ang panahon, nag-organize po ang church. Lahat ng mga kalalakihan, may pupuntahan silang lugar. Tapos itong kapatid natin na ito na laging nasa likuran, hindi siya makakasama, nag-sponsor na lang siya ng 3. Nagbigay po siya ng pera, ng budget. Doon sa 3, isa yung laging may galit sa kanya. At nung nandun na po sila sa pinuntahan nila, nagkwento yung nag-organize, yung pinaka-leader. Baluyo, kaya may tuki kayo. Kaya kayo ay nakasama, sabi niya. Merong nag-sponsor sa inyong 3, sabi niya. Ngayon, binanggit niya yung pangalan nitong nag-sponsor. Nabigla ngayon, yung 3 years merong puot. Pagka-uwi po, pinuntahin niya itong kapatid natin ito. Nabigla naman itong kapatid natin na ito. Dahil hindi niya alam na galit pala ito. Kaya dito, show grace to those who are unaware. Kung hindi mo alam, edi magpatawad ka. Lumapit naman eh. Di magpatawad ka. Aliwahitang, mo na at 2 banwa, 4 banwa, 5 banwa. Ininsulto mo pa kung mambalo, masakit ka palub ka na ako. O ngayon, ininom may, kahit ang 5 banwa, kanya na may pasugor. Kahit ang 5 banwa, doon sa 5 taon,
Ano, sino nabanggitan? Ako o ikaw? Natural po, yung may puot. Pero ito yung tinuturo na naman sa atin eh. Di ba? Sa ating mga tao, pag iisipin po natin, napakahirap. Mahirap po talaga kung hindi ka tunay na born again. Kung hindi ka talaga, hindi mo talaga iniisip na maging katulad ka ni Kristo sa pagpapatawad, hirap na hirap po tayo talagang umusad dyan. Lalo na pag masakit po yung Nakwento ko na rin po ito. Kami po. Ako po. Sabi ko nga, 25 years eh. Tapos sabi ko sa Panginoon, gusto kong maglingkod. Pero ang laging sinasabi sa akin, ka mambiyasa magpatawad, makanano ka maglingkod ka na. Nanong turo mo, unforgiveness. Masyas ko pa puso. Ako gagawin tang yung pinapagawa po ni Lord. Dumating doon sa puntong talagang mabigat na hindi ko na po kaya. Nung mag-release po ako, doon ko palang naranasan yung kagaanan. Yung sabi po sa Philippians chapter 4, 6 ba yun na 7, and the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Yun po. Yun ang madadama mo. Ano po? Pag nagpatawad ka. Kaya ano po ang sabi ng Luke 23:34? Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ito po yung nagpako, yung nag-alis pusta sa kanya, yung nagdura, nagsipa, yung kinalagkad siya. Pero ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Father, forgive them for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Ano po? Ito po yung halimbawa. Alam po ninyo lahat ng ito, nakasulat yan. Yan po yung standard ni Lord. At wag po natin kailanman ibaba ang standard ng Lord. Pag sinabi niyang magpatawad ka bago lumubog ang araw, at that moment, kung kausap mo yung taong yun, dapat nag-release ka na kaagad ng kapatawaran. Hindi yung, Lord, bukas na mo po, Lord, pag-isipan ko pa. Hindi. Patawarin mo na kaagad. Amen. Ikaw rin na makikinabang eh. Ang sarap ng pakiramdam, yung nakalabas yung iyong dibdib, wala kang puot. Kesa doon sa nakalabas yung dibdib mo, yung ugat ng puot, yung mulberry tree, nandyan sa iyo. Ay, sorry. Nandyan sa iyo. Kaya nga, mga kuba na kang ini. Dahil doon sa puot na yan. Ano po? Mark 11:24-25. Ano po ang sabi? I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you receive it, it will be yours. But when you are praying, first, forgive anyone you are holding a grudge. Ano po sa Tagalog yung grudge? Sama ng loob? Puot? Ano po? Puot? Against, sabi niya po. So that your Father in heaven will forgive your sins too. Ito po, tandaan natin. Kapag tayo'y nananalangin, alam naman natin po, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Pero kung meron kang puot sa iyong puso, no. Amen po ba? No yan sa Diyos. Dapat talagang malinis. Kaya si David, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Ano po? Kaya dito po talagang maano po natin, mararanasan natin ngayon. Malinaw po ba sa atin? Paano yung maging katulad ni Kristo? Ikamuntinang mo. Mahirap po ba? Walang mahirap po. Kapag ayaw mo, maraming dahilan. Kapag gusto mo, maraming paraan. Mag-decide po kayo sa umagang ito. Mag-decide po tayo. Gusto ba nating maging katulad ni Kristo?
Gusto ninyong bumuhos ang blessing 100%? Gusto ninyo na ang inyong mga panalangin natin, bigyan ng kasagutan ng Diyos? Tanggalin ang puot. Suko po natin. Tanim po natin yan sa ilalim ng dagat. At kung yung bubuyog, yung putakti na yan, bumabalik yan, meron kang authority, kapatid. Meron kang authority para i-rebuke po yan. Amen po ba? Sa Matthew chapter 5 verse 7, ano ang sabi? Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Amen po ba? Be like Christ in forgiveness. Forgive as you've been forgiven. Let go of grudges again and again and again. Show grace to those who are unaware. Kahit hindi po natin alam yan, ano po, pakita natin na katulad tayo ni Kristo. Hindi nila alam, hindi natin alam, magpatawad po tayo. Yun lang ang pinakasusi po. At makikita po ninyo, yung glory ng ating Panginoon, makikita po nila sa atin yan. O bakit yung tiga Calvary Temple? Aliwa kayo aura. Kasi brad, sister, ala kaming puot. Ken puso mi. Petawaran mi nila. Petawaran ko nala rin may kasala ka na ako. Ingino, ang Diyos po nakatingin sa atin. Pag ganun po tayo, lahat sa Calvary Temple, papalakpak lang ang ding. Palakpakan tala ring ding anak ko keng Calvary Temple, sabi po ng ating Panginoon sa mga anghel, palakpak po silang lahat. Dahil tuwang-tuwa, napiplis po kasi natin ang Diyos. O sige, dalhin na ninyo yung blessing para sa kanila. Buhos ninyo ang blessing. Sa lahat po ng mga ginawa natin, na sinunod natin kung ano po yung standard ng ating Panginoon, ano po yung mga blessing natin? Panahon ng pandemic, nakabili po tayo ng mga lote na hindi po basta-basta ang halaga. Blessing. Bakit? Sinunod kasi natin ang standard ng Diyos. Hindi natin ibinaba. Kaya po sa atin ngayon, sa umagang ito pong ating pinag-aralan. Be like Christ in forgiveness. Be like Christ in forgiveness. Huwag nating ibababa ang standard ng Diyos. Kapag sinabi niya na magpatawad tayo, magpapatawad po tayo. Amen po ba? Amen. Sino po yung lumayang ngayon? Naging maluwag ang kanyang puso, ang kanyang damdamin dahil naunawaan mo yung forgiveness at pinatanggal mo sa ating Panginoon. Yung forgiveness na yan. Unforgiveness pala na yan. At ngayon, salamat sa ating Panginoon, lumalago po tayo sa ating spiritual na relasyon sa Kanya. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo.